Kakatransforma lang ni Trump ng isang bayad na account bilang pampulitikang bala. Ang banggaan na matagal nang lumalala sa pagitan ng White House at Vatican ay nagkaroon ng panibagong pag-igting. Matapos ibahagi ni Donald Trump ang isang post na muling naglabas ng mga lumang pahayag ni Robert Prevost na ngayon ay si Papa Leo da Parchinde at nag-react gamit ang pariralang hindi maganda. Mula noon, naging malinaw ang linya ng banggaan nitong ika-20 ng Abril, 2026. Nais ipakita ng Pangulo ng Estados Unidos na ang bagong Papa ay hindi lumitaw bilang isang neutral na boses, kundi bilang isang taong may iniwang pampublikong bakas ng mga kritisismo sa agenda ni Trump, sa patakaran sa migrasyon at sa mga pahayag ni J.G. Vance. Ang akala nating nalimot na ay muling lumitaw at bumalik ng malakas. Ang talagang nalantad ay hindi mga pribadong mensahe o mga chismis sa likod ng eksena. Mga muling paglalatala at pampublikong pahayag ng Noy Cardinal Prevost sa X, dating Twitter. Itinala ng Reuters na noong Pebrero 2025, muling inilatala niya ang isang artikulo na may pamagat na mali si J.G. Vance sa pagsasabing ang pag-ibig ng Kristiyano ay dapat may sinusunod na prioridad. Noong Abril 2025 muli, niyang inilatala ang mensaheng kritikal sa pagpupulong ni Trump at Nayib Bukele na humihili ng higit na malasakit sa mga migrante. Mahalaga ito dahil ipinapakita ng alitan ay hindi bigla ang lumitaw, kundi na itanim na bago pa inalunsyo ang bagong papa. Sa gitna ng krisis na ito ay isang mapanganib na kombinasyon. Si Trump na tinuring ang papa bilang hayagang kalabang pampulitika. Sa kabila naman si Leon Defartade, ang unang papa na ipinanganak sa Estados Unidos na may online na bakas na konektado sa mga sensitibong issue para sa konserbatibong base ng Amerika. Sa gitna ng palitang ito ng putok ay sina J.D. Vance na direktang tinamaan ng isa sa mga lumang post at pati na rin si Tom Homan, isang malaking pangalan sa patakaran sa hangganan na nagsimulang sagutin ang mga batikos mula sa Vatican gamit ang matigas at diretsahang pananalita. Ang resulta ay isang pambihirang tunggalian, isang presidente ng Estados Unidos na hayagang humaharap sa isang Amerikanong papa tungkol sa imigrasyon, digmaan at moral na autoridad. Iniulat ng Reuters na noong ika-13 ng Abril, inatake ni Trump si Liao at tinawag ang papa na malambot sa krimen at napakasama sa panlabas na politika. Ang agarang dahilan ay ang paglala ng mga kritisismo ng Santo Papa sa digmaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at Iran bukod pa sa mga kilalang kritisismo sa patakaran ng Amerika tungkol sa migrasyon. Sumagot ang Papa kinabukasan na hindi siya takot sa pamahalaan ni Trump at patuloy siyang magsasalita laban sa mga kakilakilabot ng digmaan. Ang alitan ay lumabas na sa parinig at naging hayagang pandaigdigang sagupaan na mataas ang simbolismo. Paano pinalala ni Trump ang tensyon? Hindi lang siya huminto sa pag-atake sa Papa. Sabi ng Crux, nag-share ang presidente ng link mula sa X account na nagsabing ibinunyag nito ang mga naburang tweet ni Leo XIV. Sinipon ng post ang mga lumang pahayag ng dating kardinal ukol sa imigrasyon, katarungang panlipunan, klima at batikos sa kontra-imigrasyong retorika. Malaki ang naging epekto ng kilos sa politika na ilipat ang sentro ng usapan. Hindi na lang si Papa Leo Taparjane ang bumabatikos kay Trump. Naging si Trump na ang nagsasabi sa konserbatibong publiko na matagal nang kumikilos si Papa Leo Talpurdet sa mga isyung mahalaga sa Amerikanong kanan. Isa itong matindi, kalkulado at maingay na pagbabaligtad. Lalo pang naging mahalaga ang puntong ito dahil ang mismong pagkakaroon ng kasaysayang ito ay naitala na ng mga tradisyonal na media bago pa sumiklab ang digmaang verbal. Ayon sa Reuters, muling ibinahagi ni Prevost ang mga nilalamang critical kay Vance at sa pamamalakad ni Trump sa imigrasyon. Iniulat ng Associated Press ang matinding banggaan ng Vatican at Amerika matapos kundinahin ng simbahan ang malawakang deportasyon at igiit na hindi dapat gawing simpleng administratibong detalye ang dignidad ng tao. Para kay Trump at sa kanyang mga taga-suporta, patunay ang mga lumang material na matagal na nagsasalita tungkol sa politika si Leo XIV, hindi lang nang siya'y naging papa. Iyan mismo ang nais ipakita ng presidente. Nagiging mas sensitibo ang banggaang ito pagdating sa usapin ng mga hangganan. Yan mismo ang paulit-ulit na binibigyang diin ng pangunahing dokumento. Ipinapakita ng mga pampublikong pangyayari kung bakit ito naging pinakamainit na issue. Naitala ng Associated Press na tumugon si Tom Roman na ang Vatican ay isang estado na napapalibutan ng mga pader at na hindi dapat turuan ng simbahan ang Estados Unidos tungkol sa mga hangganan.
Ayon sa ulat, pinalala ng Vatican ang parusa sa ilegal na pagpasok na may hanggang 4 na taong kulong at hanggang 25,000 euro na multa sa mga kaso ng pandaraya, pananakot o paglabag sa seguridad. Sa politika, ang pagkakaibang ito ay naging bomba. Ayon sa kampo ni Trump, kinokondena ng Papa ang mga pambansang pader kahit ang teritoryo niya ay napapalibutan at protektado ng pader. Isa pang detalye na nagpalakas ng hinala ng politisasyon ay ang pagpupulong ni Leo, ika-14 kay David Axelrod. Noong ika-9 ng Abril 2026, iniulat ng CBS Chicago na tinanggap ng Papa ang veteranong estrategistang demokratiko at dating tagapayo ni Barack Obama. Iniulat ng Washington Post na binanggit ni Trump ang pagpupulong habang inaatake si Leo ika-15 at inaakusahan ng pagkiling sa radikal na kaliwa. Narito kung bakit napakabigat ng impormasyong ito. Habang sinisikap ng Vatican na ipakita ang Papa bilang nagsasalita batay sa Ebanghelyo at para sa kapayapaan, naging pagkakataon ni Trump ang larawan ng pagpupulong nito sa isang kilalang political operator para umatake. May isa pang mahalagang elemento sa kwentong ito. Ang lumang account ay nabura pero hindi nawala ang archive. Iniiulat ng Vatican News noong Mayo 2025 na nagpasya si Leo ika-14 na panatilihin lamang ang aktibong presensya sa pamamagitan ng mga opisyal na account ng Papa sa X at Instagram. Direktang iniulat ng America Magazine na binura niya ang personal na account na sinimulan pa nung siya ay si Padre Robert Prevost, habang inilunsad ng Vatikano ang mga opisyal na profile sa ilalim ng tatak na @Pontifex. Nagbago ang digital na kapaligiran pero nanatili ang kasaysayang political ng dating profile sa mga screenshot, archive at muling paglalatala. Sa panahon ng internet, mabilis na naunawaan ni Trump na ang pagbura ay hindi nangangahulugang nawawala ito. Sa huli, sinikap ni Trump ilantad ang isang kontradiksyong direktang tumatama sa konserbatibong botante. Isang papa na nanawagan ng kapayapaan, kumukondena sa digmaan at pumupuna sa mga deportasyon pero may naiwang digital na record ng mga pampublikong pahayag sa mga usaping lubang politikal.